birthday lang ni Birthday Victor. lang. Dahil birthday ni Victor ay nag-special session ang Senado. O, di Yun ba? pala yun. Kasi magiging 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Aray Yan. ko. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. At paano nyo na-pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan ha. Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapiti ninyo. Kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number 1. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house, or the chamber of the Senate and the House of Representatives o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So, House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador. Patas lang naman sila. Pero attorney, ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, mam-pressure ng isang senador para kayo maging 13. That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat, alam nyo, hindi nyo nang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing niloloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan, Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam nyo, sabi
ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam niyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Oh. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon at nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, Ano sabi? si Ana yung pangalan. Sabi ni Senator, sorry daw. Sabi ko, pambihira naman siya eh. Ako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that being as it is, etong advice na ito ay mali na naman para sa akin. Yung reliance sa Avellino versus Cuenco. Yan ang sinasabi ko nga na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas eh. Katulad ni Representative Luis Tro. Di ba? Grabe na yan. Di ba? Kasi napakapangit nga nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Kala ko madilim yung batas. At kaya po ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Ayan na. Oo. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi, we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Maguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi, hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Ayun. Yung batas, mahirap po yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Number 2, sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Yung isa ay nasa abroad. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, nawalan ng quorum. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay? Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito, wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start, hindi katulad ng Avellino, at hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, nagsampa na ng reklamo or petisyon sa ating Korte Suprema ang grupo ni Alan Peter Cayetano. At ang akin pong opinion dyan ay bilang isang payak na abogado na small time lang naman, ay dapat po desisyonan ng Supreme Court yan. Notwithstanding na maaring maging moot and academic ang issue kasi kung makaka-30 na po sila ngayon. Ayun. At 30 na sila ngayon. Bakit?
Sapagkat napakahalaga po na i-determine kung yung ginawa nung una, nung Gatchalian Black, na bigla silang nag-sesyon na 12 lamang sila, bigla nilang dineclare na may quorum at sila ay dineclare nilang vacant ang lahat ng posisyon. Puwera lang daw ang Senate President. Magulo nga po ang kanilang magulo ang kanilang stand eh. Hindi dineclare nilang vacant lahat ng posisyon ng Senado, ano? Pero Pero hindi yung nila SP hindi. sabi nila hindi namin kayang mag-elect ng SP kasi 13 kailangan sa SP. Ayon daw sa konstitusyon, nakalimutan nila na sa sarili nilang rules, yung Section 2, Rule 2, Section 1, o Section 2 yata, ay nakalagay doon na sinunod nila yung rule sa konstitusyon sa lahat ng officer. Sinabi nila, not only the Senate President, but all the officers of the Senate, dapat majority of all the members of the Senate. Okay? O kaya, yung pagiging acting president ay questionable yun. Bakit? Okay, sabihin mo ng valid. Assuming without conceding na valid yung sinasabi na vacant ang lahat, ang Senate President ay hindi makadischarge ng kanyang function kasi wala siya ron. Di ba? Anong rule